Kabanata 30. Ang tabernakulo at ang mga serbisyo. Ang kabanatang ito ay batay sa Exodus chapter 25 hanggang 40 at Leviticus chapter 4 at 16. Ang utos ay ibinigay kay Moises samantalang nasa bundok nakasama ang Diyos. Kanilang igawa ako ng isang santuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. At kumpletong mga tagubilin ay ibinigay para sa pagtatayo ng tabernakulo. Dahil sa pagtalikod, ang mga Israelita ay nawalan sila ng pagpapala ng pakikisama ng Diyos. At sa panahong iyon ay naging imposible ang magtayo ng isang santuaryo para sa Diyos sa kanilang kalagitnaan. Subalit nang sila ay maibalik sa kaluguran ng langit, ang dakilang pinuno ay kumilos upang isakatuparan ang utos ng Diyos. Ang mga piniling lalaki ay bukod tanging pinagkalooban ng Diyos ng kakayanan at karunungan para sa pagpapagawa ng banal na gusali. Ang Diyos mismo ang nagbigay kay Moises ng plano ng pagyari noon na may mga takdang tagubilin ang mga sukat at anyo. Ang materyales na gagamitin at bawat kasangkapan na ilalagay doon. Ang mga banal na dakong ginawa ng kamay ay magiging kahalintulad lamang ng tunay, mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan. Isang maliit na anino ng makalangit na templo kung saan si Kristo, ang ating dakilang saserdote, matapos na ihandog ang kanyang buhay bilang isang hain, ay maglilingkod para sa kapakanan ng nagkasala. Nagpakita ang Diyos kay Moises sa bundok ng isang tanawin ng makalangit na sangtuaryo at inutusan siyang gawin ang lahat ng bagay ayon sa halimbawang ipinakita sa kanya. Ang lahat ng mga tagubiling ito ay maingat na isinulat ni Moises na siyang nagsaysay naman nito sa mga pinuno ng bayan. Para sa pagtatayo ng santuaryo ay nangangailangan ng marami at mamahaling mga paghahanda. Isang malaking halaga ng pinakamamahalin at pinakamahalagang materyales ang kailangan. Ganun pa man, ang tinanggap lamang ng Panginoon ay yaong mga malayang handog. Ang bawat tao na maganyak ang puso sa kagandahang loob ay kukunan ng handog sa akin. Ang iniutos ng Diyos na inulit ni Moises sa kapisanan. Ang pagtatalaga sa Diyos at spirito ng pagsasakripisyo ang unang kailangan sa paghahanda ng isang dakong titirahan ng kataas-taasan sa langit. Ang bayan ay tumugon ng may pagkakaisa at sila'y lumapit, lahat ng tao na napukaw ang kalooban at lahat na pinapagkusa ng sariling diwa at nagdala ng paghahandog sa Panginoon. Sa gawain sa tabernakulo ng kapisanan at sa buong ipaglilingkod at sa mga banal na kasuotan. At sila'y naparoon, mga lalaki at mga babae, yaong lahat na nagkaroon ng kusang loob at nagdala ng mga hikaw at ng mga singsing na panatak at ng mga polsera ng madalang hiyas na ginto. Sa makatuwid bagay lahat na naghandog ng handog na ginto sa Panginoon. Sa bawat taong may kayong bughaw at kulay ube at pula at lino at balahibo ng mga kambing at balat ng mga tupa na tininang pula ng mga balat ng poka ay nangagdala. Ang lahat na naghandog ng handog na pilak at tanso ay nagdala ng handog sa Panginoon. At lahat ng taong may kahoy na akasya na magagamit sa anumang gawa ng paglilingkod ay nagdala. At lahat ng mga babaeng matatalino ay nagsihabi ng kanilang mga kamay at dinala ang kanilang mga hinabi na kayong bughaw at kulay ube at pula at lino. At lahat ng mga babae na napukaw ang kalooban sa karunungan ay nagsihabi ng balahibo ng mga kambing. At ang mga pinuno ay nagdala ng mga batong onyx at ng mga batong pangkalupkop na gamit sa ipod at sa pektoral at ng mga espesya
at ng langis na pang-ilawan at langis na pangpahid at pangmabangong kamangyan. Samantalang ang paggawa ng santuaryo ay nagpapatuloy, matanda at bata, mga lalaki at mga babae, at mga anak ay nagpatuloy sa paghahatid ng kanilang mga handog, hanggang sa makita ng mga nangangasiwa sa paggawa na mayroon na silang sapat at higit pa sa maaaring magamit. At ipinag-utos ni Moises sa buong kampamento, huwag nang gumawa ang lalaki o ang babae man sa anumang gawang handog sa santuaryo, na anupat sinangsala na ang bayan sa pagdadala. Ang mga pagmumukmok ng mga Israelita at ang mga pagpataw ng mga kahatulan ng Panginoon dahil sa kanilang mga kasalanan ay itinala bilang isang babala para sa mga sumusunod na henerasyon. At ang kanilang pag-ibig, kasigasigan at pagiging mapagbigay ay mga halimbawa na marapat tularan. Ang lahat ng umiibig sa pagsamba sa Diyos at pinahahalagahan ng pagpapala ng kanyang banal na presensya ay magpapakita ng ganon ding espiritu ng pagsasakripisyo sa paghahanda ng isang tahanan kung saan siya ay maaaring makipagtagpo sa kanila. Nanaisin nilang maghatid sa Panginoon ng pinakamabuti nilang tinatangkilik. Ang isang tahanang ginawa para sa Diyos ay di kinakailangang maiwan sa pagkakautang, sapagkat sa ganong paraan siya ay nalalapastangan. Ang halagang kailangan upang matapos ang gawain ay kinakailangang malayang maipagkaloob upang ang mga gumagawa ay makapagsabi, gaya ng mga gumawa ng tabernakulo, huwag nang magatid ng mga handog. Ang pagkakagawa ng tabernakulo ay yaong makakalas at madadala ng mga Israelita sa kanilang mga paglalakbay, kaya't iyon ay maliit. Hindi humigit sa 55 talampakan ang haba at 18 talampakan ang lapat at ang taas. Ganon pa man, ang pagkakayari noon ay kahanga-hanga. Ang kahoy na ginamit para sa gusali at sa mga kasangkapan ay yaong galing sa puno ng akasya na pinakamatagal mabulok sa lahat ng kahoy na masusumpungan sa Sinai. Ang mga dingding ay binubuo ng mga matuwid na tabla na nakahanay sa tungtungang pilak at natatangan ng mabuti ng mga haligi at ng mga barakilan. At lahat ay nababalutan ng ginto. Ano pat ang gusali ay mukhang purong ginto. Ang bubong ay binubuo ng 4 na uri ng kortina. Ang kaloob-looban ay binubuo ng linong pinili at bughaw at kulay ube at pula, na may mga kerubin na gawa ng bihasang manggagawa. Ang 3 pang uri ay yari sa balat ng kambing, balat ng lalaking tupa, at balat ng seyal, na gano'n na lamang ang pagkakaayos upang makapagbigay ng kompletong proteksyon. Ang gusali ay nahahati sa 2 sa pamamagitan ng isang mamahalin at magandang kortina o lambong na itinataas ng mga ginintoang haligi at isang kahawig na lambong ang sumasara sa pasukan ng unang dako. Ang mga ito, tulad ng pangloob na tabing na bumubuo ng atip, ay may napakagandang mga kulay bughaw, kulay ube at pula na maganda ang pagkakaayos. May bordang sinulid na ginto at pilak na anyo ng mga anghel upang kumatawan sa mga anghel na kaugnay sa gawain sa sanktuaryo sa langit at mga espiritong naglilingkod sa bayan ng Diyos sa lupa. Ang banal na tolda ay nasa isang walang bubong na bakuran na napapaligiran ng mga pabitin o tabing na linong pinili na itinataas ng mga haliging tanso. Ang pasukan tungo sa bakurang ito ay nasa gawing silangan. Iyon ay sinarhan ng mamahaling tela at maganda ang pagkakagawa. Bagaman hindi kasing ganda noong ginamit sa sanktuaryo, sapagkat ang tabing ng bakuran ay kalahati lamang ng taas ng dingding ng tabernakulo. Ang tolda ay kitang-kita ng mga tao sa labas. Sa patio na malapit sa pasukan ay naroon ang tansong dambana ng handog na susunugin. Sa dambanang ito, sinusunog ang lahat ng mga hain sa pamamagitan ng apoy na ukol sa Panginoon. Sa mga sungay nito, iwiniwisik ang dugong pantubos.
Sa pagitan ng dambana at ng pinto ng tabernakulo ay naroon ang hugasan, nayari din sa tanso, galing sa mga salamin na naging malayang handog ng mga babae ng Israel. Sa hugasan, ang mga saserdote ay naghuhugas ng kanilang mga kamay at paa sa tuwing sila ay papasok sa mga banal na dako o tuwing lalapit sa dambana upang maghain ng handog na susunugin ukol sa Panginoon. Sa unang silid o banal na dako ay naroon ang dulang ng tinapay na handog, ang kandelero o lagayan ng ilaw, at ang dambana ng kamangyan. Ang dulang ng tinapay na handog ay nasa gawing hilaga, may napapalamuti ang ibabaw. Iyon ay balot ng purong ginto. Sa dulang na ito, ang mga saserdote tuwing Sabat ay naglalagay ng 12 tinapay, nakaayos sa 2 parte, at winisikan ng kamangyan. Ang mga tinapay na inalis sapagkat itinuturing na banal ay kakainin ng mga saserdote. Sa gawing timog ay ang kandelerong may 7 sanga na may 7 ilawan. Ang mga sangang yaon ay napapalamutian ng mga bulaklak na maganda ang pagkakagawa, na mukhang mga liryo at ang mga buong iyon, at ang buong iyon ay yari mula sa isang buong piraso ng ginto. Doon sapagkat walang mga bintana ang tabernakulo, ang mga ilawan kailanman ay hindi pinapatay ng sabay-sabay at nagbibigay ng kanilang liwanag araw at gabi. Malapit sa lambong na naghihiwalay sa banal na dako mula sa kabanal-banalang dako at kinaroroonan ng presensya ng Diyos, naroon ang gintong dambana ng kamangyan. Sa dambanang ito, ang mga saserdote ay nagsusunog ng kamangyan tuwing umaga at gabi. Ang mga sungay nito ay dinadampian ng dugo ng handog ukol sa kasalanan, at iyon ay winiwisikan ng dugo sa dakilang araw ng pagtubos. Ang apoy sa dambanang ito ay sinisindihan mismo ng Diyos at pinakaiingatang banal. Araw at gabi ang halimuyak ng banal na kamangyan ay kumakalat sa bawat bahagi ng mga banal na silid, maging sa labas, malayo sa palibot ng tabernakulo. Sa kabila ng lambong sa loob ay ang kabanal-banalang dako, kung saan nakasentro ang mapaglarawang serbisyo ng pagtubos at pamamagitan, kung saan nabubuo ang dakong ugnayan sa pagitan ng langit at ng lupa. Sa silid na ito nakalagay ang kaban, isang kahon na yari sa akasya na nababalutan sa loob at sa labas ng ginto, at mayroong koronang ginto sa ibabaw. Iyon ay ginawang lagayan ng mga tapyas ng bato na kinaroroonan ng 10 utos na ang Diyos mismo ang nagsulat. Kaya't iyon ay tinawag na kaban ng patotoo ng Diyos o kaban ng tipan, sapagkat ang 10 utos ay batayan ng tipan ng Diyos at ng Israel. Ang takip ng banal na kahon ang tinawag na luklukan ng awa. Ito ay yari sa isang buong piraso ng ginto at may nakapatong na kerubing ginto, isang nakatayo sa bawat dulo. Ang isang pakpak ng bawat anghel ay nakaunat sa itaas, samantalang ang isa naman ay nakatakip sa katawan. Maaari nyo itong tingnan sa Ezekiel 1 verse 11. Bilang tanda ng paggalang at pagpapakumbaba. Ang posisyon ng kerubin na magkaharap sa isa't isa at magalang na nakatingin sa ibaba sa kaban ay inihahayag kung paano iginagalang ng mga naninirahan sa langit ang kautusan ng Diyos at ang kanilang interes sa panukala ng pagtubos. Sa itaas ng luklukan ng awa ay naroon ang Shekinah, ang pagpapahayag ng pakikiharap ng Diyos, at mula sa pagitan ng mga kerubin ay pinapahayag ng Diyos ang kanyang kalooban. Minsan ang mga mensahe ng Diyos ay inihahayag sa mga saserdote sa pamamagitan ng isang tinig mula sa ulap. Minsan isang liwanag ang tatama sa anghel sa kanan upang maghayag ng pagsang-ayon o pagtanggap. O kaya isang lilim o ulap ang iibabaw sa isa na nasa kaliwa upang magpahayag ng di pagsang-ayon o ng pagtanggi. Ang kautusan ng Diyos na nakalagay sa loob ng kaban, ang dakilang batas ng katuwiran at kahatulan,
Ang kautosang iyon ay nagpapataw ng kamatayan sa sumusuway, subalit sa itaas ng kautosang iyon ay naroon ang luklukan ng awa, kung saan ang presensya ng Diyos ay nahahayag. At mula doon, sa pamamagitan ng pagtubos, ang pagpapatawad ay ibinibigay sa nagsisising makasalanan. Ganon din sa gawain ni Kristo para sa ating ikaliligtas. Sinisimbolohan ng serbisyo sa sanktuaryo. Kaawaan at katotohanan ay nagsalubong, katwiran at kapayapaan ay naghalikan. Walang salitang makapaglalarawan sa kaluwalhati ang makikita sa loob ng sanktuaryo. Ang mga ginintuang dingding na nagsisinaga ng liwanag mula sa kandelero, ang matingkad na mga kulay bordadong mga kortina at ang nagniningning na mga anghel, ang dulang at ang dambana ng kamangyan, nagkikinangang ginto. Sa kabila ng ikalawang lambong, ang banal na kaban at ang mahiwagang mga kerubin, at sa itaas noon ang Shekinah, ang nakikitang pagpapahayag ng presensya ni Jehovah. Ang lahat ay pawang isang malabong anino ng kaluwalhatian ng templo ng Diyos sa langit, ang dakilang sentro ng gawain para sa ikaliligtas ng tao. Halos kalahating taon ang ginugol sa pagtatayo ng templo. Nang iyon ay matapos, sinuri ni Moises ang lahat ng ginawa ng mga manggagawa. Ikinukumpara iyon sa halimbawang ipinakita sa kanya sa bundok at sa mga tagubiling tinanggap niya mula sa Diyos. Kung paanong iniutos ng Panginoon ay gayon nila ginawa at pinagbabasbasan ni Moises. May matamang kasabikan ang mga karamihan ng Israel ay nagsisiksikan sa palibot upang tingnan ang banal na gusali. Samantalang kanilang minumuni-muni ang tanawin na may magalang na pagkasiya, ang haliging ulap ay tumapat sa ibabaw ng santuaryo, bumaba at sinakluban iyon. At pinuno ng Panginoon ang kaluwalhatian ng tabernakulo. Nagkaroon ng pagpapahayag ng karilagan ng Diyos at nagkaroon ng panahon na maging si Moises ay hindi maaring pumasok. May malalim na damdaming minasdan ng bayan ang tanda na ang gawa ng kanilang mga kamay ay tinanggap. Walang malakas na pagpapahayag ng kagalakan, isang solemneng pagkamangha ang nananahan sa bawat isa. Subalit ang kagalakan ng kanilang mga puso ay umapaw sa pamamagitan ng mga luha ng kagalakan, at sila'y matahimik na nag-usapan ng taimtim na mga salita ng pasasalamat na ang Diyos ay bumaba upang tumahan kasama nila. Ipinag-utos ng Diyos na ang lipi ni Libay ay ibukod para sa paglilingkod sa sanktuaryo. Noong kauna-unahang mga panahon, ang bawat lalaki ang saserdote ng sarili niyang sambahayan. Noong mga panahon ni Abraham, ang pagkasaserdote ay ibinibilang na karapatan ng pagkapanganay ng pinakapanganay na anak na lalaki. Ngayon, sa halip na ang lahat ng panganay ng buong Israel, tinanggap ng Panginoon ang lipi ni Libay para sa gawain ng santuaryo. Sa pamamagitan ng hayag na pagpaparangal na ito, ipinakita niya ang kanyang pagsang-ayon sa kanilang katapatan, kapwa sa pananatili sa paglilingkod sa kanila at sa pagsasakatuparan ng kanyang mga kahatulan nang ang Israel ay tumalikod sa pamamagitan ng pagsamba sa gintong guya. Ang pagkasaserdote ganun paman ay para lamang sa sambahayan ni Aaron. Si Aaron at ang kanyang mga anak lamang ang pinahintulutang maglingkod sa harap ng Panginoon. Ang ibang kalipi ay pinagkatiwalaan ng pag-iingat sa tabernakulo at sa mga kagamitan doon, at sila ay tutulong sa mga saserdote sa kanilang paglilingkod. Subalit hindi sila maaring maghain o magsunog ng kamangyan o tumingin sa mga banal na bagay hanggang hindi sila natatakloban. Sang-ayon sa kanilang tungkulin, isang natatanging kasuotan ang itinalaga sa mga saserdote. Gumawa ka ng banal na kasuotan ni Aaron na iyong kapatid na ikaluluwalhati at ikagaganda, ang iniutos ng Diyos kay Moises. Ang damit ng pangkaraniwang saserdote ay linong puti at linala upang maging isang piraso. Iyon ay umaabot halos sa paa at ikinapit sa baywang ng isang linong puti na pamigkis na may bordang bughaw, kulay ube at pula,
isang linong turbante o mitra, ang bumubuo sa kanyang panlabas na kasuotan. Si Moises sa nasusunog na mababang punong kahoy ay inutusan upang hubarin ang kanyang panyapak, sapagkat ang lugar na kanyang kinatatayuan ay banal. Kaya't ang mga saserdote ay di dapat pumasok sa sanktuaryo na nakapanyapak. Ang maliliit na alikabok na nakakapit sa kanila ay maaaring makapagparumi sa banal na dako. Ang kanilang mga panyapak ay kinakailangang iwan sa patio bago pumasok ng santuaryo, at saka maghugas ng kanilang mga kamay at paa bago maglingkod sa tabernakulo o sa dambana ng handog na susunugin. Sa ganoong paraan ay itinuturo palagi na ang lahat ng karumihan ay kinakailangang maalis mula doon sa lumalapit sa presensya ng Diyos. Ang mga damit ng punong saserdote ay yari sa mamahaling tela at maganda ang pagkakagawa, angkop sa kanyang mataas na katayuan. Bilang karagdagan sa linong damit ng pangkaraniwang saserdote, siya ay nagsusuot ng damit na bughaw na linala rin upang maging isang piraso. Sa paligid ng laylayan ay napapalamutian ng mga gintong kampanilya rin upang maging isang piraso. Sa paligid ng laylayan ay napapalamutian ng mga gintong kampanilya, granadang kayong bughaw at kulay ube at pula. Sa labas nito ay ang ipod, isang mas maiksing damit na kulay ginto, bughaw, kulay ube, pula at puti. Iyon ay ikinakapit na isang pamigkis na ganon din ang mga kulay, na maganda ang pagkakagawa. Ang ipod ay walang manggas, at sa mga balikat nito na may palamuting ginto ay may nakalagay na 2 onyx na bato, na may mga pangalan ng 12 lipi ang Israel. Sa ibabaw ng ipod ay ang pectoral, ang pinakabanal sa kasuotan ng saserdote. Ang tela nito ay tulad rin sa ipod. Ang hugis nito ay parisukat na may isang dangkal, at nakabitin mula sa mga balikat sa pamamagitan ng isang panaling bughaw na nakakabit sa mga gintong singsing. Ang paligid nito ay binubuo ng iba't ibang mahalagang bato na katulad ng bumubuo sa 12 pinagsasaligan ng lungsod ng Diyos. Nakapaloob sa gilid ang 12 bato na nakalagay sa ginto. Nakaayos sa 4 na hanay at gaya noong nakalagay sa balikat ay nakaukit ang mga pangalan ng mga lipi. Iniutos ng Panginoon na dadalhin ni Aaron sa kanyang sinapupunan ang mga anak ni Israel na nasa pectoral ng kahatulan, pagka siya'y pumapasok sa dakong banal, na pinakaalaala sa harap ng Panginoon na palagi. Ganon din naman si Kristo, ang dakilang punong saserdote, na nakiusap ang kanyang dugo sa harap ng Ama para sa makasalanan. Nakaukit sa kanyang puso ang pangalan ng bawat nagsisisi at sumasampalatayang kaluluwa. Wika ng mga awit, ako'y dukha at mapagkailangan, gayon may inaalala ako ng Panginoon. Sa kanan at sa kaliwa ng pectoral ay may 2 malalaking bato na napakakinang. Sa pamamagitan nito, inihahayag ng Diyos ang kanyang kalooban sa punong saserdote. Kapag may mga katanungang nangangailangan ng kapasyahan na dinadala sa Panginoon, isang sinag ng liwanag ang sumisinag sa nasa kanan bilang tanda ng pagsang-ayon o pagtanggap ng Diyos. Samantalang ang isang ulap na aanino sa nasa kaliwa ay katibayan ng pagtanggi o di pagsang-ayon. Ang mitra ng punong saserdote ay turbanteng linong puti. Sa pamamagitan ng isang listong bughaw ay may nakadikit na ginto na ang nakaukit doon ay ganito: Banal sa Panginoon. Bawat kasuotan at ayos ng saserdote ay kinakailangang makapagbigay ng impresyon sa tumitingin ng isang pagkadama ng kabanalan ng Diyos, ang kabanalan ng pagsamba sa Kanya, at ang kadalisayang kinakailangan noong mga lumalapit sa Kanyang harapan. Hindi lamang ang santuaryo mismo, kundi pati ang paglilingkod ng saserdote ang nangaglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan. Kaya't iyon ay napakahalaga, at ang Panginoon sa pamamagitan ni Moises ay nagbigay ng pinakatiyak
at pinakamaliwanag na tagubilin tungkol sa bawat bahagi ng aninong paglilingkod na ito. Mayroong dalawang uri ng paglilingkod sa sanktuaryo, isang pang-araw-araw at isang taunan. Ang pang-araw-araw na paglilingkod ay isinasagawa sa dambana ng handog na susunugin sa patio ng tabernakulo at sa banal na dako. Samantalang ang taunang paglilingkod ay sa kabanal-banalang dako. Walang matanino man, kundi ang sapunong saserdote ang maaring tumingin sa kaloob-loobang bahagi ng santuaryo. Minsan lamang sa isang taon makapapasok doon ang saserdote, at iyon ay pagkatapos pa ng pinakamaiingat at solemneng paghahanda. Nanginginig siyang pumapasok sa harapan ng Diyos at ang bayan sa isang magalang na katahimikan ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ang kanilang mga puso ay nakakatuon sa itaas, sa taimtim na pananalangin para sa pagpapala ng Diyos. Sa harap ng luklukan ng awa, ang punong saserdote ay nagsasagawa ng pagtubos para sa Israel. At sa ulap ng kaluwalhatian, ang Diyos ay nakikipagtagpo sa kanya. Ang kanyang pananatili dito ng higit sa pangkaraniwan ay kanilang pinangangambahan dahil baka sa kanilang mga kasalanan o sa sarili niyang kasalanan, siya ay namatay na sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ang araw-araw na paglilingkod ay binubuo ng pang-umaga at panggabing handog na susunugin. Ang paghahandog ng mabangong kamangyan sa dambanang ginto at ang mga tanging handog para sa kasalanan. At mayroon ding mga paghahandog kung bagong buwan at natatanging mga pista. Bawat umaga at gabi, isang kordero na 1 taon ang gulang ang sinusunog sa dambana, kasama ang angkop na handog na laman. Sa ganoong paraan ay inilalarawan ang araw-araw na pagtatalaga ng bayan kay Jehova at ang patuloy na pananalig nila sa pantubos na dugo ni Kristo. Malinaw na ipinag-utos ng Diyos na ang bawat handog na ipinagkakaloob sa serbisyo ng santuaryo ay kinakailangang walang kapintasan. Kinakailangang suriin ng mga saserdote ang bawat hayop na dinadala bilang hain at kinakailangang tanggihan ang bawat isa na may masusumpungang kapintasan. Yaon lamang handog na walang kapintasan ang maaaring maging simbolo ng kanyang sakdal na kadalisayan na maghahandog ng kanyang sarili bilang isang korderong walang kapintasan at walang dungis. Si Apostol Pablo ay tinukoy ang mga haing ito bilang paglalarawan ng kinakailangang mangyari sa mga tagasunod ni Kristo. Wika niya, "Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba." Kinakailangang ipagkaloob natin ang ating mga sarili sa paglilingkod sa Diyos at kinakailangang sikapin natin na maging sakdal ang ating handog hanggat maaari. Ang Diyos ay hindi masisiyahan sa anumang hindi aabot sa pinakamabuti nating maihahandog. Yaong mga umiibig sa Kanya ng buong puso ay nanaising ibigay sa Kanya ang pinakamabuting paglilingkod ng buhay. At patuloy nilang sisikaping ang bawat kapangyarihan ng kanilang pagkatao ay may angkop sa mga kautosang makapagpapabuti sa kanilang kakayanan upang gawin ang Kanyang kalooban. Sa paghahandog ng kamangyan, ang saserdote ay nadadala sa pinakatapat ng presensya ng Diyos kaysa ibang gawain sa araw-araw na paglilingkod, sapagkat ang pangloob na lambong ay hindi umaabot sa itaas ng gusali. Ang kaluwalhatian ng Diyos sa nasa ibabaw ng luklukan ng awa ay medyo nakikita sa unang silid. Kapag ang mga saserdote ay naghahandog ng kamangyan sa harap ng Panginoon, siya ay humaharap sa kinaroroonan ng kaban. At samantalang ang ulap ng kamangyan ay tumataas, ang kaluwalhatian ng Diyos ay bumababa sa luklukan ng awa at pinupuno ang kabanal-banalang dako. At malimit ay pinupuno ang 2 silid, anupat ang saserdote ay napipilitang bumalik sa pintuan ng tabernakulo. Kung paanong sa aninong paglilingkod, ang saserdote ay tumitinging may pananampalataya sa luklukan ng awa na hindi niya maaring makita. Ganon din naman ang bayan ng Diyos ngayon. Kinakailangang iharap ang kanilang mga dalangin kay Kristo
Ang kanilang dakilang punong saserdote, na lingid sa paningin ng tao, ay nakikipag-usap para sa kanilang kapakanan sa sangtuaryo sa langit. Ang kamangyan na pumapanhik taglay ang mga dalangin ng Israel ay kumakatawan sa mga kabutihan at pamamagitan ni Kristo. Sa kanyang sakdal na katuwiran na sa pamamagitan ng pananampalataya ay iginagawad sa kanyang bayan at sa pamamagitan noon lamang ang pagsamba ng mga nagkasalang nilalang ay maaaring maging kaaya-aya sa Diyos. Sa harap ng lambong ng kabanal-banalang dako, naroon ang dambana ng nagpapatuloy na pamamagitan. Sa harap ng banal na isang dambana ng nagpapatuloy na pagtubos. Sa pamamagitan ng kamangyan at sa pamamagitan ng dugo, maaaring malapitan ang Diyos. Mga halimbawang tumutukoy sa dakilang tagapamagitan, na sa pamamagitan niya ang mga makasalanan ay maaaring lumapit kay Jehova, at sa pamamagitan lamang niya ang kaawaan at kaligtasan ay maipagkakaloob sa nagsisisi at sumasampalatayang kaluluwa. Sa pagpasok ng saserdote sa umaga at sa hapon sa banal na dako sa oras ng kamangyan, ang pang-araw-araw na sakripisyo ay handa ng maihandog sa dambana sa patio sa labas. Ito ay panahon ng matinding pananabik sa mga sumasamba at natipon sa tabernakulo. Bago pumasok sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod ng saserdote, sila ay kinakailangang magkaroon ng taimtim na pagsasaliksik ng puso at pagpapahayag ng kasalanan. Sama-sama silang nananalangin ng tahimik na ang kanilang mga mukha ay nakaharap sa banal na dako. Kaya't ang kanilang mga dalangin ay pumapanhik kasama ng ulap ng kamangyan. Samantalang ang pananampalataya ay nanghahawak sa kabutihan ng ipinangakong tagapagligtas na inilalarawan ng sakripisyong pantubos, ang mga oras na itinalaga para sa pagsasakripisyo sa umaga at sa gabi ay tinuturing na banal. At nangyaring iyon ang iniingatan bilang oras ng pagsamba sa buong bansa ng mga Hudyo. At ng mga huling panahon, nang ang mga Hudyo ay nangalat bilang mga alipin sa mga malalayong lugar, kanila pa ring inihaharap ang kanilang mga mukha sa Jerusalem at bumabanggit ng kanilang mga dalangin sa Diyos ng Israel. Sa kaugaliang ito, ang mga Kristiyano ay may halimbawa ng pagsamba sa umaga at sa gabi. Samantalang ikinamumuhi ng Diyos ang pawang seremonya lamang, na walang espiritu ng pagsamba. Tumitingin siya ng may malaking kaluguran doon sa mga umiibig sa Kanya. Yumuyuko sa umaga at sa gabi upang humingi ng patawad sa mga kasalanang nagawa at upang maghayag ng kahilingan para sa mga kailangang pagpapala. Ang tinapay na handog ay pinapanatili sa harap ng Panginoon bilang isang nagpapatuloy na handog. Kaya't iyon ay bahagi ng pang-araw-araw na pagsasakripisyo. Iyon ay tinawag na tinapay ng pagpapakita o tinapay ng presensya, sapagkat iyon ay parating nasa harap ng Panginoon. Iyon ay isang pagkilala ng pag-asa ng tao sa Diyos, kapwa para sa temporal at espiritual na pagkain. At iyon ay tinatanggap lamang dahil sa pamamagitan ni Kristo. Pinakain ng Diyos ang Israel sa ilang ng tinapay mula sa langit, at sila ay umaasa pa rin sa kanyang kagandahang loob, kapwa para sa temporal at espiritual na mga pagpapala. Kapwa ang mana at ang tinapay ng pagpapala ay tumutukoy kay Kristo, ang buhay na tinapay, na palaging nasa harap ng Diyos para sa atin. Siya ang tuwirang nagsabi, "Ako ang tinapay ng buhay. Ako ang tinapay na buhay na bumabanggaling sa langit." Ang kamangyan ay inilalagay sa mga tinapay. Kapag ang tinapay ay inaalis tuwing Sabat upang palitan ang bagong tinapay, ang kamangyan ay sinusunog sa dambana bilang isang alaala sa harap ng Diyos. Ang pinakamahalagang bahagi ng araw-araw na paglilingkod ay ang paglilingkod na pang-isahan. Ang nagsisising makasalanan ay nagdadala ng kanyang handog sa harap ng pintuan ng tabernakulo.
at inilalagay ang kanyang kamay sa ulo ng biktima. Inihahayag ang kanyang mga kasalanan, kaya't anyong inililipat mula sa kanya tungo sa inosenteng hain. Sa pamamagitan ng sarili niyang kamay, ang hayop ay pinapatay. At ang dugo ay dinadala ng saserdote sa banal na dako at iwiniwisik sa harap ng lambung. Sa likod noon ay naroon ang kaban na naglalaman ng kautosang sinalangsang ng nagkasala. Sa seremonyang ito, ang kasalanan sa pamamagitan ng dugo ay anyong inililipat sa sangtuaryo. Sa ilang pagkakataon, ang dugo ay hindi dinadala sa banal na dako. Subalit ang laman ay kakainin ng saserdote, gaya ng iniutos ni Moises sa mga anak ni Aaron, na nagsasabing, sa inyo'y ibinigay upang dalhin ang kasamaan ng kapisanan. Ang mga seremonyang iyon ay parehong naglalarawan ng paglilipat ng kasalanan mula sa nagsisisi tungo sa sangtuaryo. Ganon ang gawaing isinasagawa araw-araw sa buong taon. Ang mga kasalanan ng Israel sa ganong paraan ay inililipat sa sangtuaryo. Ang mga banal na dako ay narurumihan. At isang natatanging gawain ang kinakailangan upang maalis ang mga kasalanan. Iniutos ng Diyos na isang pagtubos ang isagawa para sa bawat banal na silid. Ganon din sa altar upang linisin at banalin dahil sa mga karumihan ng mga anak ni Israel. Minsan sa isang taon sa dakilang araw ng pagtubos, ang saserdote ay pumapasok sa kabanal-banalang dako para sa paglilinis ng sangtuaryo. Ang gawaing isinasagawa doon ang tumatapos sa isang taon ng paglilingkod. Sa araw ng pagtubos, 2 batang kambing ang dinadala sa may pintuan ng tabernakulo at ginagawa ng pagsasapalaran. Ang isang kapalaran ay sa Panginoon at ang isang kapalaran ay kay Azazel. Ang kambing na matatapatan ng unang kapalaran ay papatayin bilang pinakahandog para sa kasalanan ng bayan. At dadalhin ng saserdote ang dugo noon sa loob ng lambong at iwiwisik iyon sa ibabaw ng luklukan ng awa. At itutubos niya sa dakong banal dahil sa mga karumalan ng mga anak ni Israel at dahil sa kanilang mga pagsalangsang sa makatuwid bagay sa lahat nilang kasalanan. At gayon ang kanilang gagawin sa tabernakulo ng kapisanan na nasa kanila, sa gitna ng kanilang mga karumalan. At ipapatong ni Aaron ang kanyang 2 kamay sa ulo ng kambing na buhay, at isasaysay sa ibabaw niyaon ang lahat ng mga kasamaan ng mga anak ni Israel, at lahat ng kanilang mga pagsalangsang, lahat ng kanilang mga kasalanan, at ilalagay niya sa ulo ng kambing at ipadadala sa ilang sa pamamagitan ng kamay ng isang taong handa. Dadalhin ng kambing ang lahat ng mga kasamaan nila sa lupaing hindi tinatahanan. Hanggang ang kambing ay di gaanong napapawalan, ay di itinuturing ng bayan na sila'y malaya na sa pagpasan ng kanilang mga kasalanan. Ang bawat isa ay kinakailangang mahapis ang kaluluwa samantalang ang gawain ng pagtubos ay isinasagawa. Ang lahat ng mga hanap buhay ay itinatabi at ang buong kapisanan ng Israel ay gugugulin ang araw na iyon sa isang solemneng pagpapakumbaba sa harap ng Diyos na may pagdalangin, pag-aayuno at malalim na pagsasaliksik ng puso. Mahalagang katotohanan tungkol sa pagtubos ang itinuturo sa bayan ng taunang serbisyo. Sa handog ukol sa kasalanan na dinadala sa loob ng taon, isang kahalili ang tinatanggap sa lugar ng nagkasala. Subalit ang dugo ng biktima ay hindi gumagawa ng ganap na pagtubos para sa kasalanan. Iyon ay nagkaloob lamang ng paraan upang ang kasalanan ay mailipat sa sangtuaryo. Sa pamamagitan ng paghahandog ng dugo ay kinikilala ng nagkasala ang otoridad ng kautusan. Tinatanggap ang kasalanan ng kanyang pagsalangsang at inihahayag ang kanyang pananampalataya sa kanya na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Subalit hindi pa siya lubos na malaya mula sa paggawad ng hatol ng kautusan. Sa araw ng pagtubos, ang punong saserdote, pagkatanggap ng handog para sa kapisanan, ay pumapasok sa kabanal-banalang dako
dala ang dugo at iwiniwisik iyon sa ibabaw ng luklukan ng awa, sa ibabaw ng mga tapyas ng kautusan. Sa ganong paraan, ang mga kahilingan ng kautusan na umangkin sa buhay ng nagkasala ay naipagkakaloob. At sa kanyang pagiging tagapamagitan, kinukuha ng saserdote ang mga kasalanan at iniiwan ng sanktuaryo. Dala ang pasanin ng kasalanan ng Israel. Sa pinto ng tabernakulo ay ipinapatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo ng Azazel at isinasaysay sa ibabaw niya ang lahat ng mga kasamaan ng mga anak ni Israel at lahat ng kanilang mga pagsalansang, lahat ng kanilang mga kasalanan, at ilalagay niya sa ulo ng kambing. At sa pagpapalaya sa kambing na nagtataglay ng mga kasalanan, ang mga iyon ay taglay niya at itinuturing na pangwalang hanggang nawalay mula sa bayan. Ganon ang serbisyong isinasagawa bilang anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan. Gaya ng nabanggit, ang santuaryo sa lupa ay ginawa ni Moises ayon sa tularang ipinakita sa kanya sa bundok. Iyon ay isang talinhaga ng panahong kasalukuyan. Ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain. Ang dalawang mga banal na silid niyaon ay anyo ng mga bagay sa sangkalangitan. Si Kristo, ang ating dakilang punong saserdote, ay isang ministro sa sanktuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Samantalang nasa isang pangitain ng apostol na si Juan ay pinatanaw sa templo ng Diyos sa langit. Nakakita siya doon ng 7 ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan. Nakakita siya doon ng isang anghel na may hawak na isang gintong pangsuob ng kamangyan at binigyan siya ng maraming kamangyan upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng damba ng ginto na nasa harapan ng luklukan. Apokalipsis chapter 4 verse 5, chapter 8 and verse 3. Dito ang propeta ay pinahintulutang makita ang unang silid ng sanktuaryo sa langit at nakita niya doon ang 7 ilawang apoy at ang gintong dambana na kinakatawanan ng kandeleryo at ng dambana ng kamangyan sa sanktuaryo sa lupa. At muli nabuksan ang templo ng Diyos. At siya'y tumingin sa dakong loob ng lambong sa kabanal-banalang dako. Dito ay nakita niya ang kaban ng kanyang tipan. Kinakatawanan ng banal na kaban na ginawa ni Moises upang paglagyan ng kautusan ng Diyos. Ginawa ni Moises ang santuaryo sa lupa alinsunod sa anyo na kanyang nakita. Ipinahayag ni Pablo na ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa nang matapos ay mga anyo na mga bagay sa sangkalangitan. Sinabi ni Juan na kanyang nakita ang sanktuaryo sa langit, ang sanktuaryong yaon na kung saan si Kristo ay nangangasiwa para sa atin, ay ang dakilang pinagtularan na doon ginawa ang santuaryong ginawa ni Moises. Ang templo sa langit, ang dakong tinitirahan ng hari ng mga hari, kung saan libo-libo ang naglilingkod sa kanya, at mga 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang templong iyon na puspos ng kaluwalhatian ng walang hanggang luklukan, kung saan ang mga serapin, ang mga nagniningning na mga bantay noon, ay nagtatakip ng kanilang mga mukha sa pagpuri. Walang anumang gawa sa lupa ang makapaglalarawan ng kalakihan at kaluwalhatian noon. Ganun pa man ang mahalagang katotohanan tungkol sa sanktuaryo sa langit at sa dakilang gawain doon para sa ikaliligtas ng tao, ay kinakailangang maituro ng santuaryo sa lupa at ng mga paglilingkod doon. Nang siya'y umakyat, ang ating tagapagligtas ay magsisimula ng kanyang gawain bilang ating punong saserdote. Wika ni Pablo. Hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, nakahalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Kung paanong ang pangangasiwa ni Kristo ay mayroong 2 dakilang bahagi, na bawat isa ay mayroong nakatakdang panahon, mayroong angkop na lugar sa sanktuaryo sa langit. Ganon din naman, ang aninong pangangasiwa ay may 2 uri. Ang pang-araw-araw at pangtaunang paglilingkod
at sa bawat isa ay may nakatalagang isang silid ng tabernakulo. Kung paanong si Kristo sa kanyang pag-akyat ay humarap sa presensya ng Diyos upang ipakiusap ang kanyang dugo para sa nagsisising mananampalataya, ganon din naman ang saserdote sa araw-araw na paglilingkod. Iwiniwisik ang dugo ng hain sa banal na dako para sa makasalanan. Ang dugo ni Kristo samantalang iyon ay nagpapalaya sa nagsisising makasalanan mula sa sumpa ng kautusan, ay hindi nagpapawala sa kasalanan. Iyon ay nananatiling nakatala sa sangtuaryo hanggang sa wakas ng pagtubos. Ganon din naman sa anino. Ang dugo ng handog ukol sa kasalanan ay nag-aalis ng kasalanan mula sa nagsisisi, subalit iyon ay nananatili sa sangtuaryo hanggang sa araw ng pagtubos. Sa dakilang araw ng huling ganti, kung kailan ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa, at sa pamamagitan ng dugong pantubos ni Kristo, ang mga kasalanan ng lahat ng tunay na nagsisisi ay papawiin mula sa mga aklat ng langit. Sa ganong paraan, ang sangtuaryo ay napalalaya o nalilinis ang talaan ng mga kasalanan. Sa anino, ang dakilang gawaing ito ng pagtubos, pagpawi ng mga kasalanan ay kinakatawanan ng mga paglilingkod sa araw ng pagtubos. Ang paglilinis ng sangtuaryo sa lupa na naisa sa katuparan sa pamamagitan ng pag-aalis, sa pamamagitan ng dugo ng handog ukol sa kasalanan, sa mga kasalanang nakarumi doon. Kung paanong sa wakas ng pagtubos, ang mga kasalanan ng mga tunay na nagsisisi ay inaalis mula sa mga talaan sa langit na di na kailanman maaalala o maiisa-isip, ganon din naman sa anino ng mga iyon ay dadalhin palayo tungo sa ilang nawalay ng pangwalang hanggan mula sa kapisanan. Sapagkat si Satanas ang pinagmulan ng kasalanan, ang tuwirang tagapag-udyok ng lahat ng mga kasalanang naging sanhi ng pagkamatay ng anak ng Diyos. Ang katarungan ay naguutos na si Satanas ay magdudusa sa huling pagpaparusa. Ang gawain ni Kristo sa pagliligtas ng tao at sa paglilinis ng sansinukob dahil sa kasalanan ay magtatapos sa pamamagitan ng pag-aalis ng kasalanan mula sa sangtuaryo sa langit at paglalagay ng mga kasalanang ito kay Satanas, na siyang magdadala ng huling kaparusahan. Kaya't sa aninong paglilingkod, ang pang-isang taong paglilingkod ay nagtatapos sa paglilinis ng sangtuaryo at pagpataw ng mga kasalanan sa ulo ng Azazel. Kaya't sa pangangasiwa ng tabernakulo at ng templo na nang dumating ang panahon ay humalili doon. Ang bayan ay naturuan araw-araw ng mga dakilang katotohanan kaugnay ng pagkamatay ni Kristo at pangangasiwa. At minsan sa isang taon ang kanilang mga kaisipan ay inihahatid sa hinaharap sa pangwakas na mga magaganap sa dakilang tunggalian ni Kristo at ni Satanas, ang huling paglilinis ng sansinukob dahil sa kasalanan at mga makasalanan.